Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 116, ang ikatlong kategorya. Habang naglalakad sa loob ng akademya, nalaman ni Linfang na may mga taong kasing pala kaibigan niya habang ang ilan sa mga tao ay hindi pala kaibigan kahit kaunti. Halimbawa, si Linfang ay nakatagpo ng isang batang babae na may maningning na ngiti sa kanyang mukha na naiilawan ng inosente, ngunit ang ilan sa iba pang mga batang babae ay may katulad na mga ngiti na puno ng masamang intensyon. Nakatagpo siya ng isa pang binata na ang katawan ay naglabas ng matalim at malamig na chi. Siya ay tila hindi kapani-paniwalang masama at mapanganib. May nakita ka bang kakaiba? Tanong ni Wen Aozu na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha nang mapansin niyang kakaiba ang itsura ni Linfang habang lumilingon siya sa paligid. Kakaiba ang itsura niya habang nakatitig sa iba't ibang tao. Ang chi na inilabas nila ay medyo kakaiba. Sagot ni Linfang. Hindi lang si Linfang ang nakapansin nito. Sina Duanfang at Jing Yun ay parehong sumangayon sa kanya at tumanggo. Tama ka, ito ay dahil sila ay napakahina. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang chi na inilabas nila. Sabi ni Wen Aozu habang tumatango. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang manipis na puting pambabaeng kamay at itinuro ang ilang malalayong palasyo. Pagkatapos ay sinabi niya, sa Celestial Academy, mayroong tatlong magkakaibang kategorya ng mga tao sa loob ng akademya. Ang bawat isa ay may sariling landas ng pagsasanay. Ito ay isa sa mga pagpipilian na kinakaharap mo pagkatapos pumasok sa akademya. Depende sa uri ng magsasaka na gusto mong maging, ituturo ko sa iyo kung saan pupunta. Tatlong uri ng tao. Sa isip ni Linfang, siya ay naguguluhan. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano, ang tatlong uri ng mga tao na ito? Yung kayang lumaban sa battlefield habang namumuno sa tropa. Ito ang mga cultivator na hindi natatakot sa pagdanak ng dugo at karahasan. Sila ang unang kategorya. Commander. Nagulat si Linfang. Ang unang uri ng pagsasanay na ibinigay ng akademya ay nakakagulat na likas na militar. Ang mga taong ito ay nakapag-utos ng mga tropa, hindi natatakot sa dugo at kailangang magkaroon ng mahusay na karunungan sa sining ng digmaan. Ang pangalawang uri ng pagsasanay na makukuha mo ay nagtuturo sa iyo kung paano maging isang mahusay na pinuno. Itinuturo nito sa iyo kung paano kontrolin at manipulahin ang isang grupo ng mga tao mula sa mga anino. Iyan ay katulad ko, isip ni Linfang na lumiit ang mga pupil. Si Wen Aozu ay tila ganoong uri ng tao. Paano ang pangatlo? Tanong ni Linfang. Napaka-curious niya. Nakapagtataka, ang dalawang uri ng mga taong sinanay ng akademya ay ang mga gustong maging commander o pinuno. Si Linfang ay may magandang impresyon sa akademya. Ang ikatlong kategorya ay tungkol sa pag-aaral kung paano kumilos ng kasing bilis ng Jin sa gabi. Ito ay nagtuturo sa iyo kung paano maging invisible na parang ikaw ay nasa gitna ng hamog. Ito ang pinakamahiwaga at mystical na kategorya, ngunit din ang pinakamapanganib. Kadalasan, hindi sila nakikita ng mga tao, ngunit kung nakita nila sila ay dadaloy ang dugo. Mabagal na sabi ni Wen Aozu. Namangha muli si Linfang. Ang ikatlong kategorya ay isang asasin na uri ng pagsasanay. Sino ang nagtayo ng akademya? Tanong ni Linfang. Sinanay nila ang mga commander ng militar, pinuno ng politika at mga mamamatay tao. Ang tatlong kategoryang ito ay ang lahat ng kinakailangan upang mamuno sa isang buong bansa. Sino ang maaaring magkaroon ng gayong ligaw na ambisyon? Maaaring ito ay ang emperador. Tanong ni Linfang sa kanyang sarili. Agad niyang pinabulaanan ang isiping iyon. Kung ang emperador ang nagtayo ng akademya, bakit niya pinayagan si Duan Tian lang na magtayo ng Holy Courtyard ng Zuyu? Gayunpaman, kung ang emperador ay talagang sa pinagmulan ng akademya, bakit siya lumikha ng isang mapanganib na lugar? Sino ang principal ng academy? Tanong ni Linfang kay Wen Aozu. Nagulat si Wen Aozu. Ang kanyang magagandang mata ay tumitig kay Linfang at sinabi niya. Maraming tao ang gustong malaman, ngunit parang ang vice principal lang ang nasa akademya. Hindi pa namin nakita ang principal ng aming mga mata. Isa lang ang masisigurado natin. Dapat na miyembro ng Imperial Clan ng principal. Siya ay dapat magkaroon ng isang kamanghamanghang mataas na katayuan. Sa tingin ko, dapat mong malinaw na maunawaan iyon. Bahagyang tumanggo si Linfang. Kung ito ay itinayo ng isang miyembro ng Imperial Clan, pagkatapos ito ay ginawa upang sanayin ang mga tao na mamaya ay maglilingkod sa bansa. Ito mismo ang dahilan kung bakit mas pinipili ng akademya na manatiling mahinahon at hindi tumatanggap ng mga taong walang sulat ng rekomendasyon. Marami itong estudyante na may prestihiyosong background. Masaya silang lahat na pumasok sa academy at nakilala ang ibang mga estudyante. Alam nila na ang akademya ay isang napakahusay na kapaligiran sa pag-aaral. Kaya naman tinitiyak ko sa iyo na hindi ka magsisisi sa pagsali sa akademya. Sabi ni Wen Aozu habang tumatango. O siya nga pala, malamang alam mo na ang pangalan ko pero hindi ko alam ang pangalan mo. Linfang. Linfang, magandang pangalan iyan. Sabi ni Wen Aozu. Pagkatapos ay sinabi niya. Sinabi ko lang sa iyo ang tungkol sa tatlong kategorya ng pagsasanay na maaaring mapili sa akademya. Ang akademya ay may maraming mga mag-aaral na nagmula sa mayayamang at marangal na pamilya, kaya karamihan sa kanila ay pinipili ang pangalawang kategorya dahil gusto nilang gawin ang mga bagay na katulad ng kanilang mga magulang. Gusto nilang magkaroon ng mas maraming responsibilidad kapag bumalik sila sa kanilang mga pamilya. Maraming mga ordinaryong tao ang nagsisikap na matutunan ang mga kasanayang ito, ngunit sa paglaon, kapag gusto nilang sakupin ang gayong mga tungkulin, madalas silang nahaharap sa napakaraming kahirapan. Ang mainit na dugong mga kabataang lalaki ng parehong marangal at ordinaryong pamilya ay may posibilidad na pumili ng unang kategorya at maging mga commander ng militar. Ang pangatlong kategorya ay ang pinakamababang pipiliin ng mga tao. Ito ang pinakamapanganib na kategorya.
Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila doon at ito ay nababalot ng misteryo. Si Lin Fang ay maingat na nakikinig sa sinasabi ni Wen Aozu sa kanya. Nais ng mga ordinaryong tao na mabilis, na umangat sa hierarchy. Napakahirap na umangat sa hierarchy para sa isang cultivator na wala pang partikular na background. Nangangailangan sila ng mga kontak at impluwensyang pampolitika upang makakuha ng mas mataas na posisyon. Kung tungkol sa pangatlong kategorya, ito ay isang mahirap na pagpipilian kung isasaalang-alang na sa tuwing may lumabas na assassin, ang kanyang buhay ay nakataya. Siyempre, may iba pang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang. Ang espiritu pati na rin ang likas na kakayahan ng isang mag-aaral ay may mahalagang papel sa kanilang desisyon. Gayunpaman, anuman ang piliin ng isang mag-aaral, ang pinakamahalagang bagay ay tiyak na mapapabuti niya ng husto ang kanyang lakas. Kung ang isang cultivator ay hindi malakas kung gayon ang lahat ng iba pa ay walang silbi dahil ang lakas at lakas ay napakahalaga sa landas ng paglilinang. Ano man ang natutunan mo, kung kailangan mong lumaban sa isang taong malakas, mamamatay ka kung mas mahina ka sa kanila. Tumingin si Wen Aozu kay Lin Fang at sinabing, Lin Fang, ngayon kailangan mong pag-isipang mabuti, anong kategorya ng cultivation ang gusto mong piliin? Ang una. Sagot kaagad ni Lin Fang. Hindi nagustuhan ni Lin Fang ang pangalawang kategorya dahil napunta ito sa pakikipaglaban at pagbabalaklaban. Sa mga tao, hindi siya interesadong gumamit ng ibang tao para sa kanyang kapakinabangan. Bukod dito, naisip niya na ang ikatlong kategorya ay walang silbi. Sa makatuwid, ang unang kategorya ay tila pinakaangkop sa kanya. Magagamit niya ang mga kasanayang ito sa mga totoong laban. Ang mga cultivator sa unang kategorya ay kailangang maging matapang, mainitan ng dugo at tapat. Mainit ang dugo at matapang, walang problema. Pero loyal. Loyal kanino? Tanong ni Lin Fang kay Wen Aozu. Nagulat siya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Hindi ko rin alam. Sagot ni Wen Aozu na may pagkababaeng ekspresyon. Sa kanyang mga mata, Lin Fang, dadalhin kita sa lugar na dapat mong puntahan. At ikaw? Hindi mo sinabi sa akin kung saang kategorya ka nabibilang. Tanong ni Lin Fang kay Wen Aozu. Mukhang babae si Wen Aozu at halatang galing siya sa isang marangal na pamilya ngunit hindi siya mukhang mayabang gaya ng iba. Hindi rin siya mukhang matapang at hindi rin mukhang mainit ang dugo. Subukan at hulaan. Ang pangatlo. Sagot ni Lin Fang nang walang pag-aalinlangan na ikinagulat ni Wen Aozu. Agad namang ngumiti ang huli ngunit nanatiling tahimik. Duan Fang, ano ang tungkol sa iyo? Tanong ni Lin Fang. Hindi nakakalimutan ni Lin Fang na naroon siya dahil kay Duan Fang. Hindi niya akalain na sasali siya sa akademya noon pa man. Ako, sabi ni Duan Fang habang nakangiti. Pipiliin ko ang kapareho mo, Lin Fang, ang una. Ang galing. Sabay na tayo. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa isang malaking square. Maraming tao ang nakaupo nigtuwid. Ilang buka ang maririnig. Kung gusto mong maging isa sa mga unang kategorya, kailangan mo munang makapasa sa pagsusulit. Kung magtagumpay ka lamang ay tatanggapin ka bilang isang mag-aaral sa unang kategorya. Paliwanag ni Wen Aozu habang nakatingin kay Lin Fang. Sinabi ni Lin Fang. Kung ang unang kategorya ay nangangailangan ng pagsusulit, paano ang dalawa? Pangkategorya. Pareho ba ito? Ang pangalawang kategorya ay hindi nangangailangan ng anumang pagsubok ngunit ang pangatlo ay nangangailangan ng pagpasa sa isang pagsubok at ito ang pinakamahirap. Sabi ni Wen Aozu habang nakangiti. Nagulat si Lin Fang. Karamihan sa mga tao ay talagang hindi interesado sa ikatlong kategorya ngunit ang pagsusulit nito ang pinakamahirap. Naguguluhan si Lin Fang. Bukod dito, tila ang unang kategorya kung saan ang malaking mayorya ay interesado rin ang pinakamadali. Sa plaza, maraming bagong estudyante ngunit may mga lumang estudyante rin. Tumiti sa kanya ang ilan sa mga taong nakapansin kay Wen Aozu. Lin Fang, napansin na maraming tao na dumaan o nakakita kay Wen Aozu ay umiiwas sa kanya na parang takot na takot sa kanyang presensya. Natagpuan ni Lin Fang na kakaiba. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 117. Ang Zither mukhang natatakot sila sa iyo. Sabi ni Lin Fang kay Wen Aozu. Ang nakakagulat ay ang isang batang lalaki na kasing ganda ng isang babae ay natakot sa ibang tao to the point na iniiwasan siya. Siguro hinahangaan lang nila ako at pinupuri. Sagot ni Wen Aozu habang tumatawa. Sa sandaling iyon, napansin ni Lin Fang at ng iba pa na biglang nabawasan ang mga tao sa kanilang paligid. Malinaw na si Wen Aozu ang dahilan. Hindi naman ganoon kahirap ang exam. Dapat walang problema para makapasa ka. Dahil ang unang kategorya ay ang isa kung saan ang karamihan sa mga tao ay interesado, ito rin ang kategorya kung saan ang mga mag-aaral ay ang pinakamalakas. Taon-taon sa panahon ng pagpaparehistro at pagsubok na linggo, pinapayagan namin ng mga matatandang mag-aaral na lumahok upang makita kung gaano kalaki ang kanilang pag-unlad. Sabi ni Wen Aozu kay Lin Fang sa mahinang boses. Habang nakatingin sa mga tao na palaki ng palaki. Ang pagsusulit ba ay pakikinig sa musika? Sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa silhouette ng isang matandang lalaki na nakalagay ang kanyang mga kamay sa isang citer. Bahagya niyang napapikit ang mga mata nila. Tama ka, ang pagsubok ay makinig sa melody na kanyang tutugtugin. Sagot ni Wen Aozu habang tumatawa. Ano? Ang pagsubok ay binubuo sa pakikinig sa isang kanta. Si Duan Fang at Jing Yun ay nagulat din. Makinig, sa isang kanta. Anong klaseng pagsubok iyon? Si Meng Qing lang ang mukhang walang malasakit na parang walang kinalaman sa kanya ang buong kwento. Mabilis mong maunawaan. Sabi ni Wen Aozu na nakapansin kay Lin Fang, Jing Yun at Duan Fang na kakaiba ang itsura at tila napakalalim ng iniisip. Sa maikling panahon, ang bilang ng mga tao sa parisukat ay mabilis na tumaas sa 200.
Ang ilan sa mga tao, nang makita nila sina Lin Fang at Wen Aozu, ay mukhang kakaiba at natulala pa nga. Si Lin Fang mula sa mga nangyari kanina, tiyak na nakakagulat na pinili niya ang unang kategorya tulad natin. Hehe, medyo malakas siya at may solid natural abilities. Kaya niyang talunin ng mga maharlika at mayayamang estudyante, ngunit makakapasa ba siya sa pagsusulit? Dapat walang problema. Nakita mo rin kung gaano kadali para sa kanya na talunin sina Bai Zi at Suo Kyo. At, nakita mo rin kung paano siya hindi nagdalawang isip at humarap sa guro. Ang tapang at determinasyon ay hindi magiging problema para sa kanya. Nakita ng lahat, ang karaniwan ngunit mayayamang maharlikang disipulo kung gaano kalakas at tatapang si Lin Fang. Sa makatuwid, kahit na hindi nila kinakailangang sumang-ayon sa ilang mga punto, hinahangaan pa rin nila siya at pinahahalagahan siya ng napakataas. Bukod dito, mayroon siyang mga katangiang kinakailangan upang maging isang napakahusay na commander. Sa sandaling iyon, ang mga nakaupo ng tuwid ay nagmulat ng kanilang mga mata at sinulyapan ng lahat. Mukha silang kalmado at tahimik. Sige, simulan na ang mga pagsubok. Ang mga nabigo o nakaligtaan sa pagsisimula ng pagsusulit ay maaaring bumalik bukas upang subukan itong muli. Sabi ng matanda na may hawak na scyther. Nakaupo siya at napapalibutan din ng mga estudyanteng nakaupo. Bahagyang tumanggo ang karamihan. May mga bagong estudyante at may mga lumang estudyante. Siyempre, alam ng lahat ang tuntunin at agad na umupo ng naka-cross-leg. Sige, maupo ka ng maayos at makinig sa tugtog ng kundyaryo. Sabi ni Wen Aozu kay Lin Fang at sa iba pa na may ngiti sa kanyang mukha. Sige, maupo na tayo. Sabi ni Lin Fang at ng iba pa. Kaagad pagkatapos, silang lahat ay naka-cross-legged. Sige, simulan na natin. Sabi ng matanda habang nagsisimulang igalaw ang kanyang mga daliri sa mga string ng sitar. Ngunit ang mga mata ni Lin Fang ay huminto sa mga kamay ng matanda. Mukha silang kasing payat at pinong. Mga kamay ni Wen Aozu. Talagang magkamukha sila. Magkatugma at malambing ang bawat nota na ibinubuga ng sitar. Parang huminto ang atmosphere. Makalipas, ang ilang sandali, wala nang ibang tunog maliban sa sitar. Naghari ang ganap na kalmado sa kapaligiran. Unti-unti, parami ng parami ang nakapikit at nag-e-enjoy sa musika. Para bang ganap na sariwa ang hangin. Nilalanghap nila at naglalaman ng walang hangganang saya. Halos ipikit na rin ni Lin Fang ang kanyang mga mata ngunit sa tuwing pakiramdam niya ay gusto niyang idlip. Hindi niya maiwasang magpumiglas at manatiling malamig ang dugo. Mag-hypnotize. Biglang naintindihan ni Lin Fang. Ang layunin ng ton ay upang ihipnotismo ang mga tao. Gaano kalakas? Ito ay dapat na isang mahiwagang kasanayan. Isip ni Lin Fang at pagkatapos ay agad na ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatulog siya kahit nahihirapan siya. Gustong-gusto niyang makita kung gaano kalakas ang husay kaya sa huli ay tumigil sa paglaban. Bigla siyang nagkaroon ng impresyon na nag-iisa siya sa mundo. Marahil ay napakalakas ng kasanayan o kusang nakatulog si Lin Fang nang hindi nagkakaroon ng epekto ang hypnosis. Sa kanyang tagiliran, biglang maraming mga kabalyero ang may hawak ng kanilang mahabang punyal. Naglalabas sila ng napakalakas na layunin ng pagpatay at malinaw na gusto nila siyang patayin. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumalsik ang dugo sa paligid niya. May tumalsik pang dugo sa mukha at katawan niya. Nagsimulang takpan ng dugo ang lahat ng nakikita. Biglang lumipad papunta sa kanya ang isang ulo na walang katawan. Nakadilat pa rin sa gulat ang malalaking mata sa ulong iyon. Napakabilis, napalibutan siya ng isang bangkos ng mga buto, laman at dugo. Ang mga bangkay ay nakatambak ng walang katapusan. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang umiiyak na boses ng babae ang kumalat sa kapaligiran. Ang lahat ng yumaong espiritong ito ay humihingi ng paghihiganti para sa hinaing ng kanilang kamatayan. Sa ilalim ng maputlang liwanag na pinalaganap ng buwan, naglalakad sila sa isang apokaliptik na tanawin ng dugo at kamatayan. Sa sandaling iyon, isang tiyak na bilang ng mga tao sa plaza ang nagmulat ng kanilang mga mata. Huminga sila ng malalim at gulat na gulat pa rin. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanilang mga damit. Ang mga kakagising pa lang ay nagmamadaling tumingin sa paligid nila sa lahat ng kumukuha ng pagsusulit. Napansin nilang nakapikit pa rin ang ilan sa mga estudyante, lalo na ang mga matatandang estudyante na tila lubusang nalubog sa panaginip. Ang likod ni Lin Fang ay natatakpan din ng malamig na pawis. Sino ang maaaring manatiling kalmado at katahimikan sa gayong mga nakakatakot na pangitain? Bukod pa rito, ang himig na nagmula sa scyther ay kakaibang nagpamukhang totoo sa eksena. Isang malakas at matinding pakiramdam ang muling sumalakay sa puso ni Lin Fang. Pakiramdam niya ay tinamaan na naman ang utak niya. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Isang ilusyon. Ang zither na iyon. Napakalaking kapangyarihan. Ang himig ng zither na iyon ay maaaring nakakagulat na makatulog ang mga tao at magkaroon ng mga bangungot na pangitiin kung saan halos imposibleng palayain ang sarili. Nakakakilabot. Kung ang tumutugtog ng kudyapi ay nagpatindi ng lakas ng kanyang himig, hindi kaya maaaring mabaliw at malugmok ang mga natutulog na biktima. Sa paligid ni Lin Fang, mahigpit pa ring nakapikit si Duan Fang ngunit medyo nanginginig siya. Tungkol kay Jin Yun, idinilat na niya ang kanyang mga mata at ang kanyang mabigat ngunit mali-mali na paghinga ay nagbigay ng impresyon na siya ay nasusuka noon. Kung hindi, marami pang tao ang nagmulat ng kanilang mga mata habang ang iba ay nakapikit pa rin. Gayunpaman, ang mga katawan ng lahat ng nakapikit ay nagre-react na sa musika. Iyon ay isang matinding pagsusulit. Isip ni Lin Fang. May kakaiba siyang ngiti sa mukha. Ilang sandali pa, dahil nalubog siya sa panaginip, hindi pa siya nagkaroon ng oras para mag-isip ng husto ngunit sa pagkakataong iyon, naunawaan niya ang layunin ng pagsusulit.
Tila sa pagbukas ng kanyang mga mata ay nabigo siya. Ilang sandali pa ay tumigil na ang himig ng sitar. Nagsimulang imulat ng lahat ang kanilang mga mata, isa-isa. Tumingin ang music hero sa karamihan at nagsabi. Ang layunin ng pagsusulit ay upang subukan ang iyong pagtitiis at ang iyong determinasyon. Kung ang ganitong uri ng kapaligiran ay hindi mo kayang tiisin at ikaw ay nagmamadaling nagising, nangangahulugan ito na magiging mahirap para sa iyo na mapunta sa isang larangan ng digmaan. Sa makatuwid, ang mga nagising sandali, mangyaring umalis. Hindi ka maaaring maging commander. Kaya ganyan. Naisip ni Lin Feng na ngumiti ng mapait. Gayunpaman, hindi pa talaga nagigising si Lin Feng dahil hindi niya maatim na nasa lugar na iyon. Nagkaroon siya, nagising dahil ang kanyang espiritu ay naging dahilan upang hindi siya maging bilanggo ng mga ilusyon at siya ay nakalaya na. Maraming tao ang tila labis na nadismaya at sunod-sunod na umaalis. Malinaw nilang naunawaan na ang pananatili ay walang silbi. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay nag-alinlangan na maaari silang maging mga commander at naisip na ang kanilang pinili ay hindi ang tamang landas para sa kanila. Tumingin ang music hero sa paligid at nakita si Lin Feng. Pagkatapos ay tinanong niya, ikaw, bakit hindi ka umaalis? Ang mga nakakakilala kay Lin Feng ay natulala. Nabigo ba si Lin Feng sa pagsusulit? Si Wen Elzu ay namangha. Hindi kaya makatiis si Lin Feng na makita ang isang nakakakilabot na eksena. Ang pagsusulit ay hindi madali ngunit sa una ay tila hindi imposible para sa isang tulad ni Lin Feng. Kung tutusin, ipinakita na niya ang kanyang lakas. Guro, hindi ako Jin Aiseng ng mga kakilakilabot na pangitain. Sabi ni Lin Feng na nakangiti ng pilit at umiiling. Nang matapos siyang magsalita ay marami ang nakatingin sa kanya at pakiramdam niya ay inapi lahat ng mga matang ito na nakatitig sa kanya. Ang guro ay dapat magkaroon ng isang natitirang antas, bakit hindi niya napansin na si Lin Feng ay hindi nagising sa sindak ng pangitain. At saka, ang paraan ng pagtingin niya kay Lin Feng ay parang hinahamak siya. Kung gusto mo talagang maging commander, huwag kang susuko at babalik ka bukas ng sabay-sabay. Sabi ng guro, bukas. Ngayon na si Lin Feng. Ang inaugurasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu ay nagaganap sa araw. Pagkatapos, guro, hayaan mo akong subukan muli. Sabi ni Lin Feng na may parehong pilit ng ngiti sa kanyang mukha habang umiiling. Walang hiya ka talaga. Nagkaroon ka lang ng pagkakataon. Bumalik ka bukas. Hindi kailangang maiinip. Sabi ng guro na ikinagulat ni Lin Feng. Nakatingin sa kanya ang lahat. Umiling si Lin Feng, ngumiti at muling sinabi. Guro, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Ang guro ay tumingin kay Lin Feng sa kakaibang paraan at sinabi sa mahinang boses. Determinado at motibasyon gaya mo ngayon, mahirap paniwalaan na hindi ka makapasa sa pagsusulit. Gagawa ako ng exception at lalabagan ng panuntunan para sa iyo at hahayaan kang subukan muli ngayon. Ang walang kapantay ma-martial god, unang yugto. Kabanata 118. Ang banal na loob. Bilang isang cultivator, ang pag-iingat ng mukha ay mahalaga ngunit hindi ito palaging tulad ng tila. Hiniling na umalis si Lin Feng dahil sa pagbagsak sa pagsusulit ngunit hindi. Lahat ay nakatingin kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Kahit na nakita siya ng ilang tao na katawa-tawa at iniisip na pinapahiya niya ang kanyang sarili, nanatiling nakangiti si Lin Feng at humingi ng pangalawang pagkakataon. Ang ngiting iyon ay nagpapakita na wala siyang pakialam sa katotohanan na siya ay nawawalan ng mukha sa pamamagitan ng paghiling ng pangalawang pagtatangka. Gayunpaman, naunawaan ng guro na hindi ganito ang kinikilos ni Lin Feng dahil wala siyang pakialam sa dignidad. Sa kabaligtaran, si Lin Feng ay matigas ang ulo at mga matigas ang ulo lamang ang nagtiyaga at hindi sumuko. Nagulat ang karamihan. Biglang tinanggap ng guro at binigyan ng pangalawang pagkakataon si Lin Feng. Higit pa riyan, ang boses ng guro ay parang may tiwala talaga siya sa kinabukasan ni Lin Feng dahil sa kanyang matigas na paniniwala. Maraming salamat, guro. Sabi ni Lin Feng habang tinatango ang kanyang ulo. Si Lin Feng ay may magandang impresyon sa guro. Mukhang friendly siya at madaling lapitan. Tsaka hindi naman siya mukhang mayabang. Sisimulan ko na ulit ang pagtugtog ng kudyapi, sa pagkakataong ito ikaw lang ang makikinig dito. Walang pakialam na sabi ng guro. Agad naman siyang nagsimulang maglaro. Gayunpaman tulad ng sinabi niya, hindi marinig ng karamihan ang musika. Nakakagulat na makontrol ng guro ang daloy ng kanyang musika upang marinig lamang ito ng mga taong pinili niya. Gaano kalakas? Akala ng karamihan ay natulala. Ang guro ay hindi kailanman nagpakita ngayong mahusay na kontrol sa harap nila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Feng na ang himig ay isang ilog na dumadaloy sa kanyang mga tenga. Nararamdaman na niya na nagsisimula ng bamigat ang kanyang mga mata sa ilalim ng hypnosis. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa musika at sinubukang iwanan ang sarili sa ilusyon. Nararamdaman niya ang kanyang sarili na dahan-daang inaanod sa ilusyon sa bawat pagdaan ng sandali. Gayunpaman, may kakaibang nangyayari. Napakalupit. Kung mananatiling ganito ang celestial spirit ko, hindi ako mahuhulog sa ilusyon. Isip ni Lin Feng. Isang malamig na chi ang sumalakay sa katawan ni Lin Feng at hindi siya naapektuhan ng ilusyon at ang musika ay walang kapangyarihan sa kanya. Napakalinaw at kalmado ang lahat sa paligid niya, dilat ang kanyang mga mata. Bagamat katulad ng dati ang himig, nanatiling dilat ang kanyang mga mata at nakatitig sa pagtuturong tumutugtog ng sitar. Nagulat ang guro nang makita niyang si Lin Feng ay nakakagulat na hindi nakatulog at hindi nahihirapang manatiling gising kahit kaunti. Bigla siyang nagsimulang tumugtog ng kakaibang tono. Sa pagkakataong ito ang ritmo ay mas mabilis at ang kapangyarihan ay mas malaki. Gayunpaman, dilat na dilat ang mga mata ni Lin Feng tulad ng dati. Simula pa lang ay nakatitig na siya sa guro. Hindi pa rin siya nahuhulog sa ilusyon.
Ang guro ay nagpatugtog ng isa pang himig na may mas mabilis na ritmo at ang kapangyarihan nito ay nasa ibang antas kumpara sa orihinal na pagsusulit. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng buong bilis sa itaas ng mga kwerdas ng instrumento habang eleganteng nilikha nila ang musika. Si Lin Fang ay tila ganap na hindi nababagabag at hindi naapektuhan. Ilang sandali pa, ngumiti ang guro ng pabagal-bagal ang paglalaro nito at tuluyang tumigil. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Fang at nagtanong, "Ano ang pangalan mo, Lin Fang? Mukhang hindi ka bumagsak sa pagsusulit orihinal. Binabati kita sa pagpasa sa pagsusulit." Sabi ng guro. Natigilan ang karamihan. Si Lin Fang ay nakapasa sa pagsusulit. Bakit at paano naging posible iyon? Bakit hindi na-hypnotize si Lin Fang kahit na naglaro para sa kanya ang guro? Ano ang ibig sabihin noon? "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon, guro." Sagot ni Lin Fang na may malaking piti sa kanyang mukha. Kung hindi lang siya binigyan ng guro ng pangalawang pagkakataon, wala na siyang ibang solusyon. "Guro, ano ang ibig sabihin nito?" Nagising siya mula sa panaginip sa unang pagkakataon. Bakit siya pumasa? At saka, walang pakundangan siyang humingi ng pangalawang pagkakataon. Paano mo siya papalampasan pagkatapos ng pagiging walang hiya? Tanong ng isang matangkad at matipunong lalaki na naglalakad patungo sa suro. Ang bagay na hindi mo naiintindihan ay noong unang pagsubok ay hindi pa siya ganap na nahulog sa akin. Ilusyon at hindi lubos na ma-hypnotize. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nahulog sa isang napakagaan na pagtulog. Sa karamihan ay bibigyan lamang siya nito ng maikling tingin sa ilusyon, at hindi siya kailanman nasa ilalim ng kontrol nito. Sa pangalawang pagkakataon, hindi man lang siya naapektuhan ng melody at nanatiling gising ang buong oras kahit na dinagdagan ko ang lakas ng melody. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kahangahangang pagpapakita at nagtatrabaho ako sa akademya sa loob ng maraming taon. Sabi ng guro habang nakangiti at napapailing. Hindi siya naapektuhan ng melody. Tanong ng mga tao sa karamihan ng tao stupefied. Kakaibang nakatingin sila kay Lin Fang na nagtataka kung tao pa nga ba siya. Hindi rin maisip ni Wen Zhu. Talagang naguguluhan siya kung paano tinanggihan ni Lin Feng ang hypnosis. Dilatang mata ng matangkad at matipunong lalaki. Kaagad pagkatapos, napakamot siya ng ulo at naglakad patungo kay Lin Fang bago sinabing, "Paumanhin, sinabi ko ang hindi kasiya siyang mga bagay tungkol sa iyo nang hindi iniisip. Na-misunderstood kita. Kung galit ka sa akin, sabihin mo sa akin kung ano ang magagawa ko para mapatawad mo ako." Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita ang malaking lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Si Lin Fang ay hindi nagalit sa kanya. Napakalaki talaga ng lalaking iyon, halos kasing laki ni Hanman. Siya ay malamang na tulad ng Hanman at nagsasalita ng walang iniisip dahil siya ay isa sa mga simple at tapat na uri. Nang isipin ni Lin Fang ang tungkol kay Hanman, isang malamig na pakiramdam ang sumalakay sa kanyang puso. "Duan Tian lang. Duan Han. Anong sabi mo kanina?" "Nakalimutan ko na," sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Nagulat ang matangkad at matipunong lalaki na iyon at saka ngumiti. Iniunat niya ang kanyang malalaking kamay kay Lin Fang at sinabing, "Yuan Shan." Lin Fang. Nagkamayan ang dalawa at ngumiti sa isa't isa. Ang tiyaga, lakas ng loob, tapang at lakas ay ang kinakailangang mga kasanayan upang maging isang mahusay na commander. Sabi ng guro habang tinatango ang ulo. Inayos niya ang kanyang instrumento at sinabing, "Lin Fang, kung gusto mong matutong tumugtog ng kudyapi o ng bukan, lumapit ka sa akin at tuturuan kita." Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Si Lin Fang ay natulala rin. Nakangiti siya at, habang tinitingnan ang silweta ng guro sa abot tanaw, sinabi, "Guro, gagawin ko ang lahat para ipakita sa iyo na hindi ka nagkamali ng desisyon." Lahat ng tao sa karamihan ay nakatitig kay Lin Fang na may mga mata na puno ng paghanga at inggit. Ang mga kasanayan sa paglilinang ng musika ay napakalakas. "Lin Fang, congratulations. Noon pa man ay gusto kong matutunan kung paano tumugtog ng kudyapi o ng gukan. Ngunit hindi ako tuturuan ng guro ng kanyang mga pamamaraan." Sabi ni Wen Zhu habang nakangiting. Umupo kay Lin Fang. "Swerte lang ako." Sagot ni Lin Fang habang umiiling at nakangiti. "Mukhang napakaswerte mo madalas." Sabi ni Wen Zhu at idinagdag. "Ngayon, estudyante ka na rin ng akademya. Ituturo ko sa iyo kung saan tayo matutulog." "Sige. Salamat. Darating din ako." Sabi ni Yuan Shan na parang napaka-easy going. "Sige, estudyante ka rin ng akademya, hindi ko alam kung bakit hindi ka makakasali sa grupo ng mga kaibigan namin." Dinala sila ni Wen Zhu sa susunod na palasyo. Mabilis silang pumasok sa loob, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at namangha. Ang kastilyong iyon ay may halos 20 palapag. Mula sa gitna, makikita ang langit sa pamamagitan ng bukas na bubong ng palasyo sa gitna. Lahat ito ay mga silid para sa mga estudyante. Dapat pumili ka muna ng mga kwarto mo. Ang gitna ay nakatuon sa pagsasanay ng paglilinang sa ilalim ng bukas na kalangitan. Napakalaki ng palasyo. Mayroong maraming librerag espasyo sa loob. Nalaman ni Lin Fang na ang lahat ng mga silid ay napakalaki at mayroong maraming tirahan sa loob na parang isang malaking bahay. Mayroon pa itong malaking sala na pinagsasaluhan ng maraming tirahan sa loob ng silid na iyon. Pareho lahat ng kwarto. Kung gusto mong pumili ng isang silid kung saan walang ibang nakatira sa isang tirahan, hindi iyon problema. Gawin ang gusto mo sa loob ng palasyo. Isa lang ang dapat mong tandaan. Lahat ng lalaki at babae ay nakatira dito kaya mangyaring maging magalang. Bukod dito, may ilang mga tao na gusto ang kapayapaan at hindi nasisiyahan sa pagkagambala. Huwag ilipat ang iyong sarili sa parehong shared living space tulad ng sa kanila hanggang sa bigyan kanila ng kanilang pahintulot. Bawal gawin iyon.
Siyempre, sabi ni Lin Feng habang tumatango. Wala naman siyang special requirement pagdating sa tirahan niya. Siya ay umaasa na makahanap ng isang lugar na may ilang mga bakanting silid bagaman upang siya at ang kanyang mga kaibigan ay magkatabi. Ito na lang ang piliin natin. Gusto ko itong kwarto. Sabi ni Lin Feng na nakaturo sa isang pintong bato. Pinili ni na Jingyon at Duan Feng ang tirahan na katabi ng tirahan ni Lin Feng. Pinili ni Yuan Shan ang tirahan na nasa tabi ni Duan Feng. Ano naman sa'yo? Tanong ni Lin Feng kay Meng Qing. Kaya kung manatili sa iyo. Hindi naman parang kulang ang space dito. Sabi ni Meng Qing na walang pakialam. Siya ay laging kalmado tulad ng dati. Gayunpaman, nagulat si Lin Feng. Tumingin si Wen Aozu kay Lin Feng habang nakangiti. Ang ekspresyon sa mga mata ni Wen Aozu ay nakakaramdam ng hindi komportable kay Lin Feng. Hahaha, hindi masamang ideya iyon. Natatawang sabi ni Yuan siya ng buong puso. Sumulyap si Lin Feng sa kanya at lalong nakaramdam ng hindi komportable. Sige, magandang ideya iyon. Aalagaan kita ng mabuti. Sabi ni Lin Feng. Nagulat si Duan Feng. Gusto ni Lin Feng na alagaan si Meng Qing. Lin Feng, kuya, ang galing mo talaga. Naisip ni Duan Feng ngunit hindi lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Kung magsasama tayo, masasabi mo sa akin ang kahit 10 kwento sa isang araw. Bulong ni Meng Qing na nagpapahina sa mga binti ni Lin Feng hanggang sa muntik na siyang matamba. Napakalupit na babae. Kinabukasan sa umaga sa Celestial Academy, sunod-sunod na nagdatangan ang mga tao ngunit mas kakaunti ang mga tao kaysa noong nakaraang araw. Sa Imperial City, mayroong isang malaking pampublikong liwasan kung saan nagtitipon ang mga tao. Nagkaroon na ng malaking grupo ng mga tao ngunit patuloy na nagdagsaan ang mga tao. Sa dulo ng pampublikong plaza, mayroong isang malaking gate na may ilang mga salita na nakaukit. Zuyu Holy Courtyard. Iyon mismo ang araw kung saan nagaganap ang inaugurasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu. Matapos kumalat ang balita, napakaraming tao ang sumugod sa lugar na iyon. Ang ilan sa kanila ay umaasa na mag-aral sa Holy Courtyard habang ang iba ay dumating lang para manood ng seremonya. Ang paglikha ng Holy Courtyard ng Zuyu ay isang engranding kaganapan sa kasaysayan ng bansa. Posibleng baguhin ito ang kapalaran ng Zuyu Country. Malamang na hindi magiging tahimik ang araw na ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 119, Magic. Ang pagtitipon. Mukhang ang Holy Courtyard ng Zuyu ay umaakit ng mas maraming cultivator kaysa sa Celestial Academy. Si Lin Fengdi nakatayo sa gitna ng dagat ng mga tao. Suot niya ang kanyang tansong maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Si Meng Qing at ang iba ay nakatayo lahat sa tabi ni Lin Feng. Sina Wen Aozu at Yuan Shan ay sumunod din sa grupo. Gusto nilang makita kung gaano katanyag ang Holy Courtyard ng Zuyu sa kanilang sariling mga mata. Nakatingin si Jingyon sa bronze mask ni Lin Feng. Ang kanyang puso ay sabik na tumibok. Malamang na may magandang dahilan siya sa pagsusuot ng bronze mask. Halatang ibig sabihin nito ay ayaw niyang makilala siya ng ibang tao. Ipinaalala nito sa kanya na hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari sa kanya sa panahon ng pagkawasak ng Yunhai Sect. Ang liwanag ng araw ay dumaan sa mga ulap na nasa kalangitan at umama sa mga tao. Ito ay nadama mainit at komportable, ito ay tunay na isang magandang araw para sa seremonya. Tingnan mo, lumabas sila. Napakadakila. Sunod-sunod na sabi ng maraming tao sa karamihan nang makita nila ang magiting na silhouette na dumadaan sa ilalim ng malaking gate ng Holy Courtyard ng Zuyu. Lahat sila ay nakasuot ng napakagandang puting damit. Dalawang salita ang inihasap sa kanilang mga damit. Banal na loob. Ang mga titik ay mukhang napakaganda at maluho. Ang kanilang mga damit ay nagbigay ng impresyon na handa silang makipaglaban sa anumang oras. Daan-daan sila na lahat ay nakasuot ng parehong damit. Lahat sila ay napakabatang magsasaka. Makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay dumaan sa pintuan ng patio at naglakad patungo sa napakalawak na pampublikong liwasan. Sa loob ng pampublikong plaza, mayroong isang malaking entablado kung saan silang lahat ay aakyat ng sunod-sunod. Pagkatapos ay tumingin sila sa karamihan ng tao sa malamig at hiwalay na paraan. Lahat sila ay may labis na mapagmataas at dominanteng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ang mga unang taong napiling mag-aral sa Holy Courtyard ng Zuyu. Dumating sila mula sa bawat sulok ng bansa sa Lokosyong ito. Sa sandaling iyon, nakatayo sila sa malaking entablado sa harap ng milyon-milyong tao. Hindi nila maiwasang makaramdam ng labis na pagmamalaki. Tiningnan sila ni Lin Feng sa pamamagitan ng kanyang bronze mask. Lalong lumalamig ang puso niya hanggang sa tuluyan na itong nanlamig. Sa lahat ng mga taong ito, marami na siyang kilala sa kanila. Ring Ho Hishan, Tu Fu, Wen Renyan. Ang mga taong ito ay napakapopular noon sa Yunhai. Lahat sila ay tinuturing na mga natatanging henyo at napakahalaga para sa kaunlaran ng sekta. Nang nawasak ang Yunhai Sect, ipinagkanulo nila ito at pumanig kay Duan Tianlang. At sa sandaling iyon, nakatayo sila kasama niya sa entablado at ibinabahagi ang kanyang kagalakan. Maliban sa 3 taong ito, nakilala ni Lin Feng ang ibang tao mula sa Yunhai Sect. Lahat sila ay mga tanggo na disipulo na nagpapasalamat na tinanggap ang alok ni Duan Tianlang. Mayroong hindi lamang mga disipulo ng Yunhai Sect. Mayroon ding mga alagad mula sa ibang malalaking sekta. Napansin niya ang kanyang pinsan na si Lin Chen mula sa Haoyu Sect gayon din si Lin Hong mula sa Ice and Snow Mountain Village. Hahaha, Lin Rui, tingnan mo sina Lin Chen at Lin Hong, mga estudyante na sila ng Holy Courtyard ng Zuyu. Magiging maliwanag at kahanga-hanga ang kanilang kinabukasan.
Tayo ang magiging pinakamalakas na angkan sa Yangzhou City at lilipulin ang lahat ng iba pang maliliit na angkan sa lalong madaling panahon. Si Lin ba daw, ang tiyuhin ni Lin Feng ay nakakagulat na naroon at malakas na nagsasalita tungkol sa bagay. Na iyon ang hindi sinasaalang-alang ang mga nakapaligid sa kanya. Napapaligiran siya ng mga miyembro ng Lin Clan. Nandoon din si Lin Rui. Talaga. Sa tingin ko, siguradong maaasahan sina Lin Chen at Lin Hong. Tiyak na sila ang magiging pinakamahalagang haligi ng ating Lin Clan sa hinaharap. Sagot ni Lin Rui habang nakangiti. Siya ay lubos na magalang kay Lin Badaw. Sa mga araw na ito, madalas umasa si Lin Badaw sa kanyang dalawang anak upang patatagin ang kanyang posisyon. Kung mas mataas sila, mas malaki ang kanyang impluensya. Ang problema ay tinanggap din ang Nalansyong, na Lanfang. Iyan ay hindi masyadong mabuti. Si Nalanfang ay kasalukuyang nag-aaral sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sabi ni Lin Badaw habang sinusulyapan ang karamihan. Napansin niya ang maraming tao mula sa Yangzhou City, kabilang ang Nalan Clan. Hindi na kailangang pansinin sila. Ang aming Lin Clan ay may 2 disipulo na ngayon ay mga estudyante sa Holy Courtyard ng Zuyu. Bukod dito, si Lin Chen ay napakalakas at ang kanyang espiritu ay napakalakas. Hindi kailanman makakalaban ni Nalan sa kanya. Malamig na sabi ni Lin Rui. Siyempre, nang marinig ni Lin Badaw ang mga salitang ito, isang malaking mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay nakatayo sa malayo sa likod ng Lin Clan at nakikita ang kanilang mga siluet. Tila lahat sila ay sumugod mula sa Yangzhou City patungo sa Imperial City. Inakala ng buong Lin Clan na ang Holy Courtyard ng Zuyu ay nagbigay sa mga estudyante ng isang hindi kapani-paniwalang mataas na katayuan sa lipunan. Ang hindi nila alam ay ang isang tao na ang pangalan ng pamilya ay Lin ay tumanggi na mag-aral sa Holy Courtyard ng Zuyu. Hindi rin nila alam na ang buong Yunhai sect ay nagsakripisyo para iligtas siya at iyon ang taong pinatalsik nila sa kanilang angkan. Haha. Ngayon, napakaraming tao ang dumating upang makita ang inaugurasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu. Isa itong malaking karangalan para sa akin. Sabi ng isang malakas na boses mula sa malayo. 2 siluet pagkatapos ay umakyat sa mataas na entablado. Sila ay sina Duan Tianlang at Duan Han, na parehong may mukha pa rin na puno ng kayabangan. Mukhang hindi groundless ang chismis. Si Duan Tianlang talaga ang lumikha ng Holy Courtyard ng Zuyu. Naisip ng ilang tao sa karamihan. Noong nakaraan, kapag hindi alam ng mga tao kung sino ang nagnanais na lumikha ng ganoong lugar, inakala ng ilang tao na ang gumawa nito ay si Duan Tianlang o Liu Kanglan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay alam na ng lahat na si Duan Tianlang ang lumikha ng Holy Courtyard. Ako, si Duan Tianlang, ay gustong magsabi ng ilang salita. Lahat kayo ay naglakbay sa malalayong distansya upang pumunta at tumulong sa seremonya ng pagpapasinaya ng Holy Courtyard ng Zuyu. Ang ilan sa inyo ay dumating na may pag-asa na makasali sa amin at maging isa sa aming mga estudyante. Kung ganoon ang kaso, pakitandaan na dapat ay bata ka pa, namumukod tangi at dapat na hindi bababa sa nakalusot sa layer ng Lingchi. Kung natutugunan mo ang aming mga kinakailangan, mangyaring isulat ang iyong mga pangalan sa listahan. Kung pipiliin kang mag-aral sa Holy Courtyard, bibigyan ka namin ng pinakamahusay na mga kasanayan. At diskarte, maraming mga disipulo ang magkakaroon ng akses sa mataas na kalidad na mga kasanayan sa antas ng Zuan. Nang matapos magsalita si Duan Tianlang, maraming tao sa karamihan ang namangha. Ang mga kasanayan sa antas ng Zuan ay hindi madaling nakuha, lalo na ang mga mataas na kalidad. Maliban kung ang isang magsasaka ay disipulo ng isa sa pinakamalaking sekta o napakayaman, ang pagkuha ng gayong mga kasanayan ay napakahirap. Kahit na sa pinakamalaking mga sekta, ang mga disipulo ay kailangang umabot sa isang tiyak na antas bago makakuha ng akses sa gayong mataas na antas na mga kasanayan. Ang mga tao ay labis na nasasabik sa mga salita ni Duan Tianlang. Ang nakakainis lang sa ilang tao ay ang isa. Sa mga kinakailangan ay maabot ang Lingchi layer. At saka, may gusto akong i-announce ngayon. May 2 tao na gustong makita ng lahat ngayon sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sabi ni Duan Tianlang na may kakaibang ngiti sa gilid ng bibig. Ang mga tao ay namamatay dahil sa kuryosidad. Gusto ng lahat na makita ang 2 taong ito. Sino kaya sila? Kung isasaalang-alang kung paano sinabi ni Duan Tianlang ang mga salitang ito, ang 2 taong ito ay malamang na magiging hindi pangkaraniwang mga talento. Kayong 2, lumabas na kayo. Sabi ni Duan Tianlang. Nagsimulang manginig ang lahat kasa. May isang tao na nahuhulog mula sa langit na parang snowflake. Dahan-dahan at mahina. Ang mataas na opisyal na si Luozu. Sabi ng mga tao na natigilan. Napakalakas at napakalakas. Siya ang pinakamalakas na disipulo kailanman sa Ice and Snow Mountain Village. Isa siya sa 8 matataas na opisyal. Pero bakit siya pupunta sa Holy Courtyard ng Zuyu? Kasabay nito, nagsimulang umihip ang napakalakas na hangin sa lugar. Ang mga snowflake ay kumakaway sa hangin. Biglang napansin ng mga tao ang isang anino sa langit. Isa itong maalamat na rock na lumilipad sa himpapawid. Chu Zanpang. Nanliit ang mga mata ng mga tao sa karamihan. Ang mga tao ay nanginginig sa pananabik at pagkagulat. Ang 2 matataas na opisyal na sina Luozu at Chu Zanpang ay naroon at nakakagulat na sasali sa looban. Walang sino man ang mag-iisip noon. Si Chu Zanpang ay anak ni Chu Qing at ang magiging patriarch ng Haoyu sect. Bakit niya gustong sumali sa Holy Courtyard of Zuyu? Kaya ganyan, sina Luozu at Chu Zanpang ay dumating para sumali sa Holy Courtyard ng Zuyu. Ang Tayos ay talagang isang kakaiba at kahangahangang kaganapan. Sikat na sikat si Duan Tianlang at may malaking kapangyarihan. Lahat ng uri ng komento ay tumataas sa gitna ng karamihan.
Gaya ng inaasahan, ang mga napakatanyag na tao ay dumating upang sumali sa Holy Courtyard. Si Luo Zhu at Chu Zanpang ay nakatayo sa kaliwa at kanan ni Duan Tianlang. Ang Imperial Clan at ang dalawang panlabas na mataas na opisyal ay nakatayo sa tabi ng isa't isa balikat sa balikat. At ngayon, hayaan mong ipahayag ko ang opisyal na pagbubukas ng Holy Courtyard ng Zhu. Ako, si Duan Tianlang, ang unang prinsipal. Sabi ni Duan Tianlang sa napakalakas na boses na naririnig siya ng mga tao sa malayo sa karamihan. Duan Lai, binabati kita. Sabi ng mga boses sa gitna ng karamihan. Maraming tao sa karamihan ang naglabas ng mga kahon ng gininto ang seremonya. Mga regalo sila para sa mga maladyos na kilalang tao na naruroon. Bai Clan binabati kita. Zong Clan binabati kita. Gu Clan binabati kita. Ang mga tao ay walang tigil na lumalabas sa karamihan na may dalang mga gintong kahon at nagmamadaling iabot ang kanilang mga regalo na para bang sila ay mitigang naghihintay sa buong oras na ito upang mag-alay ng kanilang pagbati. Malaki ang ngiti ni Duan Tianlang sa kanyang mukha. Salamat sa inyong lahat. Yung mga nag-aalala, mangyaring magpatuloy at kunin ang iyong mga regalo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 120, Katarungan. Ang mga bumabati at nag-aalok ng mga regalo ay mga maharlika ng Imperial City. Naunawaan ng karamihan, na ang mga pinagmulan ng paglikha ng Holy Courtyard ng Zuyu ay ang Imperial Clan. Walang silbi na banggitin na ang mga maaaring sumali sa Holy Courtyard ng Zuyu ay napakalakas. Ang mga nag-aalok ng mga regalo pagkatapos ay dahan-daang bumalik patungo sa karamihan. Si Duan Tianlang ay may malaking ngiti sa kanyang mukha na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan sa paraan ng mga pangyayari. Alam ng lahat na ang susunod na hakbang ay ang pangangalap ng mga bagong disipulo. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na chi ang lumabas mula sa kapaligiran. Ang lahat ay nagkaroon ng sensasyon na ang tuktok ng kanilang ulo ay biglang nasa ilalim ng mabigat na presyon na naging dahilan upang iangat nila ang kanilang mga ulo patungo sa langit. Arrow. Biglang, nagmumula sa langit na parang bulalakaw na ang trajectory ay may hugis ng isang maganda at perpektong arko ay tumaagos sa hangin sa buong bilis diretso patungo kay Duan Tianlang sa mataas na entablado. Ano ang nangyayari? Sigaw ng mga tao sa karamihan na naalarma. May nakakagulat na umaatake kay Duan Tianlang gamit ang isang palaso sa araw ng inaugurasyon ng Holy Courtyard. Napakawalang puso. Nagulat si Duan Tianlang. Nawala ang ngiti sa mukha niya at napalitan ng malamig at masamang ekspresyon. Pahinga. Isang malakas at makapangyarihang espada na chi ang kumalat sa kapaligiran at humarang sa arrow at naging dahilan upang matambay ito sa lupa. Kasabay nito, isang malakas na dagandong na ingay ang sumalakay sa tainga ng lahat at nagsimulang manginig ang lupa. Nag-aalok si Liu Kanglan ng kanyang pagbati para sa pagtatatag ng Holy Courtyard ng Zuyu. Sabi ng isang malakas na boses na ikinagulat ng mga tao. Si Liu Kanglan, kilala rin bilang Divine Arrow na si Liu Kanglan, dumating siya at inatake si Duan Tianlang. Ang mga tropang Chi-Xi Cavalry ay nag-aalok ng aming pagbati para sa pagtatatag ng Holy Courtyard ng Zuyu. Ang dahilan ng dumadagandong na mga ingay at ang nanginginig na lupa ay lumabas kagad. Malayo sa abot tanaw, ang chi ng maraming Chi-Xi Armored Cavalry ay biglang nagpakita ng sarili sa hangin. Nararamdaman ng buong pulutong ang papalapit na chi at mas malapit. Ano yan? Ano ang nangyayari? Sigaw ng mga tao sa alarma. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago. Biglang, isang unos ng mga palaso ang pumuno sa kalangitan sa itaas ng karamihan. Kakaibang ganda ang eksena. Natigilan ng lahat. Hindi nila maiwasang mapatingin sa lahat ng mga palaso na tumatama sa araw. Ang langit ay napuno ng napakaraming palaso na ang sikat ng araw ay nagpupumilit na tumagos. Dumating ba talaga si Liu Kanglan upang batiin ang pagkakatatag ng Holy Courtyard ng Zuyu? Napakamatapang. Galit na sigaw ni Duan Tianlang na gumawa ng masamang mukha. Biglang tumalon si Duan Tianlang sa hangin habang hawak ang kanyang espada na naglalabas ng maliwanag, maningning na liwanag. Kasabay nito, maraming tao ang tumalon sa hangin at nagpakawalan ng napakalakas na chi at umaatake sa mga arrow sa kalangitan. Maraming mga palaso ang nahuhulog sa sandaling iyon at ang mga tao sa karamihan ay magulo na sinubukang iwasang mahuli sa crossfire. Ang Chi-Xi Armored Cavalry ay mabilis na dumating at nagpakalat ng mga tao. Isang malakas na hangin, ang pumaligid sa kanila. Ang kanilang pinuno ay partikular na nakakuha ng atensyon ng lahat. Siya ay may mahabang Snow White na buhok. Napakagwapo niya at mukhang maganda at malinis ang kanyang damit. Si Liu Kanglan. Bakit naging puti na ang buhok niya? Sabi ng ilang tao sa karamihan habang nakatingin kay Liu Kanglan. Hindi kaya pumunta siya sa seremonya ng Holy Courtyard para manggulo. Huminto ang Chi-Xi Armored Cavalry. Mayroong halos 200 sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang determinado at marilag. Lahat sila ay parang mga mananakop na matitigas sa labanan. Liu Kanglan, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Masamang sabi ni Duan Tianlang habang nakatitig kay Liu Kanglan na nakaupo sa ibabaw ng kanyang Chi-Xi Armored Horse. Naparito ako sa ngalan ng hustisya. Sabi ni Liu Kanglan na parang kalmado at matahimik ngunit lubos na determinado. Hustisya. Sabi ni Duan Tianlang habang malamig na nakangiti. Ngayon ay ang inaugurasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu, ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang pagdiriwang ng bansa. At maglakas loob kang magsalita tungkol sa hustisya kung ano man ang ibig sabihin nito. Ako ay naglilingkod sa ating bansa ng hindi bababa sa 20 taon, nakipaglaban ako sa maraming larangan ng digmaan at hindi ako nagreklamo tungkol dito, kahit isang beses.
Pagkatapos, ipinadala ko pa ang sarili kong anak na babae sa lahat ng sulok ng bansa upang maghanap ng mga natatanging disipulo na maaaring sumali sa Holy Courtyard ng Zuyu at maging mga haligi ng ating bansa. Sabi ni Liu Kanglan habang nakataas ang ulo patungo sa langit. Ang mahaba niyang puting buhok ay nakalutang sa hangin. Inialay ko ang buhay ko sa bansa. Ako ang commander ng hukbo ng GXC Cavalry. At ikaw, Duan Tianlang, ay humiling sa akin na ipahiram sa iyo ang aking hukbo na ginawa kong walang muwang. Pagkatapos ay nakipag-isa ka sa iba pang malalaking sekta at ginamit ang aking GXC na kabalyerya para lipulin ang Yunhai Sect, ang sekta na naging dahilan kung bakit ako naging tao na ako ngayon. Ang sekta na nagsanay sa akin at nag-aalaga sa akin. Sa isang araw, nilipon mo silang lahat at nagiwanong walang tigil na pag-agos ng dugo sa likod mo. At pagkatapos, maglakas loob kang sabihin na hindi mo alam ang ibig kong sabihin sa hustisya. Sabi ni Liu Kanglan habang dahan-daang ibinaling ang ulo kay Duan Tianlang. Ang mga salita ni Liu Kanglan ay napuno ng matinding lamig. Nang marinig ng mga tao ang mga salita ni Liu Kanglan, bamantong hininga sila ng may damdamin. Ang Imperial Clan ay talagang malupit. Si Liu Kanglan ay isang kamanghamanghang tao. Siya ay isang bayani ng bansa at nakakapagtaka, ang Imperial Clan ay nag-utos na wasakin ang kanyang sekta, ang Yunhai Sect. Walang mag-aakalang may kakayahan si Duan Tianlang sa ganoong bagay. Ang Yunhai Sect ay sumuway sa utos ng Imperial Clan at tumanggi na ipadala ang ilan sa mga disipulo nito sa Holy Courtyard ng Zuyu. Ito ang nangyayari kapag ang isang tao ay sumuway sa mga utos ng Imperial. Sa makatuwid, ang pagkawasak ng Yunhai Sect ay isang lohikal na parusa para sa pagsuwi nito. Bukod pa rito, ngayon, maglakas loob kang pumasok sa Imperial City kasama ang GXC Armored Cavalry at gumawa ng gulo sa seremonya ng inaugurasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu. Ito ay isang malubhang pagkakasala. Sabi ni Duan Tianlang habang malamig na sumulyap kay Liu Kanglan. Pagkatapos ay idinagdag niya sa parehong malamig na tono. Bukod sa, ang paggawa ng GXC Armored Cavalry na magrebelde laban sa Imperial Clan ay isa pang malubhang krimen. Maghimagsik laban sa Imperial Clan. Ang karamihan ay natigilan. Biglang inakusahan ni Duan Tianlang si Liu Kanglan bilang isang rebelde. Gayunpaman, mukhang kalmado si Duan Tianlang at ang mga malalapit sa kanya at mukhang hindi masyadong apektado sa sunod-sunod na mga kaganapan. So, krimen ng paghingi ng hustisya. Nakita ko, ako, si Liu Kanglan, ay may malinis na budi at walang dapat. Ikahiya pagdating sa Imperial Clan. Gayunpaman, nahihiya ako sa aking sekta, para sa aking mga kapatid na namatay. Kasama ang ating general hanggang kamatayan. Sabay-sabay na sigaw ng mga kabalyerya sakay ng kanilang mga kabayong nakabaluti ng GXC. Sila ay kusang sumunod sa kanilang general. Walang takot nilang nilalabanan ang kamatayan. Nang marinig ng karamihan ang tinig ng mga hukbo na puno ng matuwid na sigasig at pagpapahayag ng katapatan sa kanilang general, lahat sila ay naantig. Sobrang trahedya at nakakaantig ang eksena. Ano ang silbi ng ganitong pamumuhay? Sabi ni Wen Aozu sa gitna ng karamihan. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Mukha siyang heartbroken. Si Lin Fang ay nakatayo sa tabi ni Wen Aozu. Sa ilalim ng kanyang tansong maskara, kumikinang ang kanyang mga mata. Si Liu Kanglan ay dumating sa Imperial City kasama ang kanyang hukbo ng GXC Armored Cavalry. Siya ay dumating upang ipaglaban ang hustisya ngunit malinaw din sa kanya na maaari siyang mamatay anumang oras. Huminga ng malalim at malungkot si Liu Kanglan at sinipat ang bawat miyembro ng kanyang hukbo. Dahil sa ganitong paraan, ngayon ang huling laban natin. Nakakalungkot na nasa parisukat na iyon sa Imperial City at hindi sa isang larangan ng digmaan. Sabi ni Liu Kanglan habang hinahawakan ang kanyang pana. Pagkatapos ay naglagay siya ng arrow dito at itinutok kay Duan Tianlang. Gayunpaman, mukhang sobrang kalmado at payapa si Duan Tianlang. May evil smile pa siya sa gilid ng bibig niya. Kasabay nito, maraming malalakas na cultivator ang sabay-sabay na lumipat patungo sa gilid ni Duan Tianlang at naglabas ng napakalakas na chi na tila sinisira ang kapaligiran. Ang sitwasyon ay sumasabog. Malapit nang sumiklab ang isang malaking digmaan. Teka, sigaw ng isang tao sa karamihan. Kaagad pagkatapos, isang silweta ang nagsimulang maglakad, palabas ng karamihan. Ang taong iyon ay nakasuot ng tansong maskara. Imposibleng makita ang kanilang ekspresyon. Sinulyapan siya ni Liu Kanglan at akmang sasalakayin siya nang makilala niya ang tansong maskara. Natulala siya. Ibinaba niya ang kanyang pana. Siya yun. Pinigilan ni Lin Fang si Liu Kanglan na pilayin ang kanyang sariling paglilinang sa Yunhai Sect. Noon, naunawaan niya na ang taong iyon na nakasuot ng bronze mask ay si Lin Fang. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, nakilala niya siya. Ang buong Yunhai Sect ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili upang protektahan at iligtas ang buhay ni Lin Feng. Wala itong kinalaman sa iyo. Mawala. Malamig na sabi ni Liu Kanglan. Parang hindi narinig ni Lin Fang si Liu Kanghan, mahinahon niyang umiling at sinabi. General, hayaan. Ang nakaraan ay lumipas. Hindi natin sila maibabalik ngayon. Bakit ka magabala at pumunta sa Imperial City? Para sa hustisya. Sagot ni Liu Kanglan. Hindi niya akalain na lalabas si Lin Fang at magsisimulang magsalita. Nagsisimula ng maguluhan si Liu Kanglan sa problemang ito. Hustisya. Ngunit kung ano ang hustisya para sa general ay nasa mata ng ibang tao na itinuturing na pagpapakamatay. Mukha ka lang general na gustong mamatay, wala na. Kung ang katarungan ay kung ano, ang iniisip mo, kung gayon ito ay walang halaga. Sagot ni Lin Fang habang umiiling. Nagsimula siyang gumalaw patungo kay Liu Kanglan. Pagkatapos ay tumayo si Lin Fang sa tabi niya at sumulyap kay Duan Tianlang.
Duan Tian lang, ngayon ang inaugurasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu. Maaari ba akong magtanong? Hindi akalain ni Duan Tian lang nalilito si Lin Feng sa araw na iyon. Isinasaalang-alang na ito ang araw ng inaugurasyon ng patio, kailangan niyang hawakan ng mga bagay na malinis at maayos. Kaya, hindi siya makatanggi at pagkatapos ay sinabi, sige, ang Holy Courtyard ng Zuyu, bakit tinawag itong Holy Courtyard? Dahil gusto namin itong maging isang dalisay at banal na lugar, isang lugar kung saan ang mga taong may mataas na moral ay dumarating upang maging mahusay na cultivator. Ang mga taong piniling mag-aral sa looban ay dapat ding magkaroon ng mga dalisay na kaluluwa. Sagot ni Duan Tian lang. Nakikita ko, sabi ni Lin Feng habang bahagyang tumago. Pagkatapos ay itinuro niya ang karamihan at sinabi, sa gitna ng karamihan, may mga tao mula sa Hao Yu Sect, mula sa Ice and Snow Mountain Village pati na rin mga tao mula sa Yunhai Sect na iyong sinira. Ngayon ay sinasabi mo na gusto mong maghimagsik ang mga taong ito laban sa kanilang sariling mga sekta upang sumali sa Holy Courtyard ng Zuyu para sa kapakanan ng kadalisayan at moral na mga halaga. Tama ba? Nang matapos magsalita si Lin Feng, isang kumpletong katahimikan ang sumalakay sa buong lugar. Natigilan si Duan Tian lang. Kanina, ginamit mo ang salitang rebelde sa negatibong paraan ngunit ang mga disipulo ng Yunhai Sect na sumunod sa iyo pagkatapos mong sirain ang kanilang sekta, hindi ba sila mga rebelde rin ng Yunhai Sect? Ngunit hindi, ayon sa iyong loika, ang mga rebeldeng ito ay itinuturing na dalisay at banal dahil sumali sila sa Holy Courtyard ng Zuyu. Kakaibang contradiction iyon. Sabi ni Lin Feng kay Duan Tian lang na nanatiling tahimik. Ibinuka ni Duan Tian lang ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Hindi siya nakaimik dahil sa matinding pananalita ni Lin Feng.